as the body grows up, so does the body of Christ grows up, and then finally the head will come to it. The head of it will now, if we notice, it's all linked to the head. The head does the turning or the pulling. So yun na ang pinakaulo. Duduktong na ang pinakaulo. Di ba? Well, you got the same choice today. She's fixing to bring forth the perfect word back there. And the word is coming for the word bride. As a woman is the part of a man taken from him, so the church will have to be word-abiding church. Every word of the Bible, not system, dogmas, or nothing added to it. It will have to be in an unadulterated, pure virgin word. Right? Kaya makita po natin, yun daw ang tunay na kabiyak na salita. Hindi qualified ang denomination sapagkat sila may rejection. Ang Polish Virgin may rejection din. Ang nominal class na mga tumatawag sa Panginoon, hindi pwedeng maging bride sapagkat sila din ay may rejection. Ang pipiliin lang ni Lord yung tinatawag na nobya na walang pagtutol sa kanyang salita, 100%. Kaya yung mga binata na mag-aasawa, kung ayaw nyong lumuha, ang tignan nyo yung may headship sa inyo. Hindi ganda lang. Hindi dahil cute lang. Hindi dahil panlabas lang ang nakita mo. Ang tignan mo kung magpapasakop sa'yo ng 100%. Testingin mo. Can you say amen? Give them a word test. Can you say amen? Bakit, mga kapatid? Yan ay tipo ni Kristo. Ang nobya niya ay susunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Susuko sa kanya ng 100% sa lahat ng pinipreach niya. Can you say amen? Hallelujah. Ang headship po ay ang lalaki. Can you say amen? Siya yung tinatawag na control tower doon sa sambahayan. Pag ang babae ay hindi susunod sa kanya, merong pagtatalo. May kaguluhan, may confusion. Can you say amen? Kaya nais ni Kristo, ang iglesia ay masumpungan sa 100% na pagpapasakop sa kanyang salita. Hindi siya tatawaging word bride kung walang pagpapasakop na 100%. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yun po mga kapatid. Christ's word bride is heading up. As we see where the Antichrist is heading, begin back there and now coming to head. O, ang Antichrist din ay, di ba, patungo na rin doon sa ulo. A council will put it to an ecclesiastical head. Dadalhin sila sa tinatawag na ulo ng pagkakaisa na maling paniniwala. And the little church that's come along also, Christ's word bride, down through the age, is coming to a head din. Tayo rin lahat ay paroroon, hahantong dun sa ulo. Because she's going to be united back to its mate. Always, just like the church and everything else, it's got to unite. The wheat, everything else, comes right back to its head, where it started from. Kaya tayong lahat babalik doon sa tinatawag na sukat, kagaya sa ulo. Hindi kagaya sa paa, tapos na yon kila sa early age. Hindi kagaya sa kamay, tapos na yon. Hindi kagaya sa bibig, tapos na yon. Sa ulo. Kaya mga kapatid, ang bride in these last days ay nasa head part na ngayon. Ang ibig ko sabihin, ang manifestation ng bride ngayon, amen, para ma-identify na siya ang bride na tinatawag in these last days, dapat nasa parting ulo na siya. Tayo ay nasa head part na ngayon ng manifestation ni Christ. Ang manifestation ng foot age, tapos na. Ang manifestation ng hand age, kila Wesley, tapos na. Ang manifestation ng Pentecostal age, mouth age, tapos na. At tayo ngayon ay nasa mind age na, head age. Ito na ang nagsasagawa ng pagbiling. Can you say amen? Ito na ang nagpapasya. Pag mind age, yan na yung intelligence. Yan na yung life ng buong body.
Can you say amen? Yan na yung tinatawag na control tower. Yung nasa mind na eh. Kaya tingnan mo, kapag ang mind mo nag-collapse, ano mangyayari sa'yo? Comatose. Kahit buo ang katawan mo. Kumpleto. Mag-arabis mo. Tulog na utak mo, hindi na gumagalaw. Comatose, wala nang buhay. Diba? Ang bride in these last days ay nasa head part na. Amen. Doon siya kinakausap ng Diyos. Sabi, we have the mind of Christ. 1 Corinthians chapter 2. Sabi rito, the wit, everything, sabi rito, else comes right back to its head, where it started from. Like Cain and Abel. Kahit yan ay false, hahantong na siya sa ulo. Lahat ng gathering, hahantong na siya sa pinaka-head. Iga-gathered na siya doon sa pinaka-ulo. Cain and Abel, word bride, heading up in the person of the Word of God, made manifest in this evil age that we're living, see, where it's heading up. Kaya ngayon, lahat ng samahan na tinatawag na again sa samahan ng word bride, they are heading up to the head. Can you say amen? Papunta na sila roon sa ulo, at ang ulo ay ang ecclesiastical move. Tignan mo pattern. May mga grupo ngayon dito na galing sa body. Tignan mo mga galawan. Utang ka sa amin, 200,000, walang bayaran. Basta dito ka lang sa amin. See? O ikaw, ano ang problema mo? Sige, dito, tutulungan ka namin dito. Basta dito ka lang sa aming samahan. Galawan yan ang tinatawag na antichrist eh. Diba? Ganyan ang galaw ng ecumenical movement. Tutulong ng kaunti. Tignan mo sa Book of Daniel. Tutulong ng kaunti para bihagin ka. Pag nabihag ka na ba, hindi, wala na. I-withdraw na ang support sa'yo. Yun ang sistema. Kung silaw ka sa tulong, kahinaan mo yung ganon, baksa ka. Kaya maraming mga tinatawag na ministro ngayon, lumalaglag doon sa tinatawag na kalangitan. Siksil to, ligligan. Diba? Third part ng angels from heaven, nahulog. Niliglig. Marami kayo makikita mga ministro ngayon, bumubulusok pag ganun, una, ulo. Bug. Galing sa heaven. Ibig sabihin, galing sa glory, then bumaksak. Dahil sa pera. Can you say amen? So, ang tunay na ministro ng Diyos, hindi pa dadala dyan. Hindi pa sisilaw dyan. Ang common ground natin, hindi material. Ang common ground natin dito, revealed word. Yung headship natin sa head, which is Christ, na nasa ating panahon ngayon, na nagbigay sa atin ng binhi. Di ba? Tayo ay nagdalang salita dahil sa mensahe na yun ni Kristo. At hindi natin ikakahiya na tayo ay nagdadalang salita. Can you say amen? Kundi i-display talaga natin na tayo ay nagdadalang salita. Hindi natin itatago dahil sabi ng Biblia, kapag kinahiya nyo ako, ikakahiya ko rin kayo sa Ama na nasa langit. Pag ayaw nyo magpa-identified, gaganyan-ganyan kayo, babali-balimbing kayo, step no, step yes. Diba? Ang mangyayari sa iyo, hahatiin ka ng Panginoon. Can you say amen? Isi-separate ka niya. Ano pong mangyayari, mga kapatid? Naalala niyo yung battle sa America, North and South America? Nag-uniforme yung isa, malapit sa border ang bahay niya, sinuot niya pang itaas. Sinuot niya naman yung pang south, pang ibaba, para lahat kakampi niya. Everybody is my friend. Naglaban, natrap siya, tad-tad. Can you say amen? Uniforme nung kalaban niyo nasa taas eh. Uniforme ng kalaban nyo nasa baba, wala siyang ligtas. Diba? Kasi mako-compromise ka dyan. Diba? Minsan makapagre-report ka ng maling report. Diba? Kapag ikaw ay hindi tumayo sa tunay na mensahe, makakapagkwento ka sa mga kalaban. Diba? Kaya yun po mga kapatid, ang tunay na mensahe. Dahil sa body hanggang ngayon may mga ganyan. Namamangka sa dalawang ilog. Diba? May tinulungan tayo eh. Namatayan daw ng worker.
Balay, tulungan natin si gano'n. Sige. Pagkabigay ng tulong, in charge na sanla, sige, tulungan daw. O to, uutang pa uli sa body. Ayun, nagpa-meeting doon sa kabila. See? Sabi ko doon sa mga ministro, ayoko na ng ganyan. Pag ipipilit niya yan, kayo-kayo na lang. Ayoko ng ganyan, ang lokohan. Dahil dito mensahe ang ating tinatayuan dito. Kung tayo magiging uto-uto lang dito, na pag may pangangailangan ganon, oh my. Diba? Ang bride, kaya sabi ko nga kay Balay, paano ko hihingi ng abulo yan? Wanted yan sa church, sa body. Paano ako sasabihin na si ganito, abuluyan natin. Kalaban ng body, paano yun? Sabi ni Balay, oo nga, no? Diba? Pastor Alan, ano sabi? Pastor Alan, ikaw, pareho ka ni Pastor Batak. Hindi kayo nakikiramay. Banat ang pastor. Paano ko makikiramay sa wicked? Diba? Antindi no. Sabi ko kay Pastor, matindi ka pa sa akin, ah. Diba? Ako, tahimik lang dito sa Taguig dahil ikaw talagang ano. See, mga kapatid? Bakit, mga kapatid? Sa huling panahon na to, mga kapatid, lahat ng compromiser at walang tayo sa mensahe, ibabaon 6 feet below the ground. Amen. Hallelujah. Kaya purihin ang ating Panginoon. I hope na unawaan yan. 6 seal, purging seal. Ang 6 seal ay purging seal. Liligligin ang kalangitan, mahuhulog yung mga anghel. Iba, mahulog sa babae, mahulog sa pera, mahulog sa popularity, niligligi. Can you say amen? Marireveal ang kanilang mga kulay. Pero ang bride, lalong mapapalapit kay Kristo. Diba? Lalo siyang pag-iisahin kay Kristo hanggang dumating ang rapture. Tayong lahat tumayo, tayo manalangin. Meron bang prayer request? Hallelujah. So, pag-pray natin, itong prayer request. Junior? Si Junior, mataas ang blood pressure. So, pag-pray natin si Junior, batang-bata pa, mataas ang blood pressure. Blood pressure ni Junior bumaba. Exam. Paul. At kagalingan sa pananakit ng dibdib ni Sister. Sino to? MM. Okay, let's pray. Tayo ay umuko. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, naniniwala kami sa vindication ng iyong mensahe na ang word bride ay heading to the head. At ganun din ang false bride heading to their head, na walang iba, ecclesiastical head. Lord, naniwala kami na ang bride ngayon ay i-unify mo 100% sa word. At wala silang pagdududahan sa salita. Lahat ito ay kanilang sasampalatayahan, Panginoon. Dalangin namin ang mga kahilingan na to, si MM sa pananakit ng dibdib, nire-rebuke namin ang sickness na to. In Jesus' name we pray. Ganon din si Junior, sa iyong pangalan, hiniling namin na bumaba ang blood pressure ng bata. In the name of Jesus Christ, na siya ay ma-normalize ang kanyang blood pressure. In Jesus' name. Ganon din ang examination nila, Paul, ikaw magbigay ng wisdom and knowledge sa kanya at makakuha siya ng certification at sa lahat ng mga nag-i-exam ngayon. Sa aming pag-uwi, ang pag-iingat mong sumaaming lahat at gabay, biyaya at pagpapala. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. God bless you all. Tapos na po ang ating